Binalik kita sa company as a second chance. Which means you have to work harder. And yet you didn't even realize na ninanakawan na tayo nila Charmaine. The next time na maulit ang pangyayaring to, I'm telling you, Francis, ikaw na mawawalan ng trabaho. Sir Gov, babalik na lang po ako mamaya. No. Come in, tata. Tayo nagagawa ng trabaho na hindi kayang gawin ng iba. I'll go back to my office, Sir Gov. And I'll make sure to address all of Charmaine's misconducts with corrective actions. Hindi na. Umuwi ka na. Kung makahawa ka pa dito, padadala ko lang kay tata sa bahay ang mga trabaho mo. Okay, Sir Gov. Sir Gov, kailangan ko lang po papirmahan po ito. Masanay ka na sa akin, tata. Ang trabaho, trabaho. Hindi pwedeng huminto ang trabaho kahit may sakit ka. Maraming nakaasa sa company. That's my mom, Dulce Palma. Everybody calls her Lola Sweet. Lola Sweet? Siguro po, sweet po siya, no? On the contrary, sa kanya ko lahat natutunan ng pagiging stricto ko sa trabaho. Our restaurants were named after my dad, Sir Joel Palma. Dugot pawis ang pinuhunan ng mga magulang ko para sa kumpanyang ito. And all of our businesses. Kung ano nakikita niyo sa akin, triple ang pagiging stricto nila. After this, bring this all to Francis. At sige po. Pero, Sir Gov, may sakit po si Sir Francis eh. Baka hindi niya po kayanin to. Kung hindi niya kakayanin, may mga taong hindi susweldo. Naintindihan ko po. Bakit ka ganyan tumingin sa akin? You think I'm being too harsh on my son? Naintindihan ko naman po, Sir Gov, kung bakit po kayo stricto kay Sir Francis. Pero alam niyo po, ginagawa naman po ni Sir Francis yung lahat. He is doing everything, but still not good enough. Pero sir, di ba wala naman pong magaling agad? Alam niyo po ako, pag nagkakamali po ako, naiinis ako sa sarili ko. Pero lagi akong pinapaalalahanan ng nanay ko na, tao lang din naman po tayo. Merong mga araw na hindi tayo magaling, nagkakamali tayo. Pero importante po hindi tayo sumusuko. At si Sir Francis, hindi po siya sumusuko, Sir Gov.
Kuya, pagalitan na naman ako ni Sir Golf. Lahat na lang ng gawin ko, mali. Francis, mali naman talaga yung ginawa mo kanina, di ba? Nagkamali ka ng computation, nag-over budget tayo. Palibhasa, kuya. Paborito ka ni Sir Golf. Francis, hindi totoo yan. Mula nabudlayan ka nga, naiintindihan ako. Hindi totoo yan. Mas madalas nga akong pagalitan ni Sir Gob kaysa sa'yo di ba? Last week, isa ko oras niya ako ginisermonan. Well, hindi naman talaga tayo mga totoong anak ni Sir Golf. No wonder he treats us this way. Francis, hindi na matuod. Tsaka parang hindi ka naman sanay kay Sir Gob. Pinalaki niya tayo at minahal niya tayo ng parang tunay na mga anak niya. I know it's hard for you to see, Francis. Pero he's only strict with us. Because he wants us to be better. Kaya kanya pinapagalitan dahil gusto niya na matuto ka. Kasi he's not giving up on you. He's just being a father to us, Francis. Sa paraang alam niya. Pasok. Sir Francis? Sir, sorry may mga papapirma lang kasi ako eh. Ikaw na lang kasi yung kulang sa mga signatory. Para sana makasahod na yung mga tao sa Makalawa, kailangan magpirmahan to. Okay na. Review ko lang. Sir, okay ka lang? Sir, nakainom ka na ba ng gamot mo? Gusto mo tumawag ako ng doktor para ma-check ka? No need that, ha? Isang kaso lang to. Nakainom na ako ng gamot. Hindi na pati yung bata. Gusto mo magsuot? Effective yun. May magnanakaw dito sa mansyon! We need to find that watch at malaman kung sino nakaw nun. Kanina, nandito po si Tata. Kasama niya po si Julius. Baka nga si Tata yung nagdakaw ng relo. Paano napadpad tong relo na to? Sa pag ni Tata? I just don't know when our lives started to feel like we're living in a circus market. Mabuti na rin maaga pa lang nabisto man yan si Tata. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa ginawa ni Tata. If everything goes as planned, maghihimas ng rehas yang Tata na yan.